So ayan mga kagulay, isang magandang umaga. Ayan, so andito ulit ako sa aking sibuyas at pang 7 days ngayong araw. Bali ang gagawin ko ngayon mga kagulay ay mag-apply ako ng Gorsbet 1000 plus sa aking sibuyasan para magdiretso-diretso na yung pagka-recover ng ating sibuyas simula nung pagka-transplant. Dito nga mga kagulay, dito na ako sa aking igiban. Ayun po yung drum na aking pagkukuhanan ng tubig. At ito po yung aking dalang 2 litrong Gorsbet 1000 plus. At syempre bago ako mag-spray nito sa aking sibuyasan, syempre papakita ko muna sa inyo ang nilalaman ng Gorsbet. So sa mga nagtatanong nga mga kagulay kung pwede nga bang i-apply ito sa mga bagong tanim o kalilipat tanim, yes, syempre maganda mga kagulay na applyan po natin ito para po sa ganun ay mag-ugat na po agad yung ating mga gulay para kumapit na po sa lupa at hindi na po siya masyadong maglanta. Ayan, so inorganic po siya. So pwede po siyang i-spray, pwede rin po siyang indilig. Kaya inorganic foliar fertilizer po siya. Ito mga kagulay, ang kagandahan dito mga kagulay, pagkabata pa yung ating ina-apply, ang kagandahan dito meron siyang pH na 7.4 alkaline. So yun po yung nagtatanggal ng asim ng ating mga lupa. So kaya nga mga kagulay, maganda rin ito sa mga bagong tanim dahil ito po ay meron po siyang phosphorus na 2.9% at syempre sa kanyang dahon na nitrogen na 1.7 at meron din po siya sa potassium. Ayan, para maging matigas yung ating mga puno ng ating mga gulay. So yung potassium po ay karaniwan sa mga bulaklak, pero pagdating po sa maliliit na gulay, ay mas maganda ini-spray po ang potassium para po direct na po ito sa dahon at sa katawan ng ating mga gulay. Mas pa nga dito mga kagulay yung calcium niya, lalo na sa mga namumunga. Napakaganda nito dahil meron siyang 196 mg per kilogram. Kaya nirekomenda ko po sa inyo ito na gamitin, lalo na sa mga namumungang gulay, itong Gorsbet 1000 plus. Ayan, so ito po 1 liter po yan. So bali dito mga kagulay, sa power spray magtitimpla po ako ng aking Gorsbet dito sa 25 liters ng 1.5 lata. So bali kasi mga kagulay, unang spray ko pa lang naman, medyo dadagdagan na natin ng ating pagtimpla dito sa sprayer para sa ganun po mas maganda po yung maging epekto agad doon sa ating gulay or sa ating sibuyas. So bali mga kagulay, ito nagamit ko na sa may sili ko to. So hinugasan ko na tong spray na to, kaya hindi na kailangan panghugasan ko ngayong umaga. So dapat sa pagtitimpla nito mga kagulay, wala po tayong ihahalong kahit anong lason. So tubig generator o tubig poso ang kailangan natin gamitin. At ito po yung aking gagamitin, power spray, at papakita ko na lang po sa inyo yung aking pagtitimpla. At doon nga mga kagulay, sa ating pag-apply nga nito sa ating mga sibuyas, yung nakaraang video ko mga kagulay, nag-spray ako ng pamatay damo. Ngayon mag-spray naman ako ng Gorsbet sa ika-7 araw. So lahat po ng ating i-upload, masundan nyo sana itong ating video para sa ganun po, kung hindi man po kayo ngayon may tanim na sibuyas o sunod na panahon, o sa mga first timer natin magtatanim ng sibuyas, kada araw po kasi meron po dapat tayong gawin. So dapat sakto sa araw, sakto rin po sa days, para po hindi po maantala yung ating pagka-recover ng mga sibuyas. So yun mga kagulay, samahan nyo lang po ako at magtitimpla na ako nitong Gorsbet sa aking sprayer. Ayan, at mag-apply na ako doon sa aking sibuyasan. Sa mga bago natin mga kagulay at di pa po nakasubscribe dito sa aking channel, i-click nyo lang po yung subscribe button para po masundan nyo po lahat ng aking video at magno-notify po ito sa inyong mga cellphone pagka ito po ay nakasubscribe na po kayo. So ngayon nagtimpla po ako ng 1.5 lata ng sardinas at dito ay sinalinan ko na nga ng tubig para may apply sa aking sibuyasan. At syempre pagka gumamit kayo ng Gorsbet 1000 plus, may pagitan po itong 5 days. Yun po ang magiging ulit ng inyong pag-apply. So hindi naman po ito palagian na kailangan gamitin or madalas ang pag-i-spray. Kada 5 days lang at dire-diretso po inyong paggamit. Makikita nyo na po yung magiging resulta nito sa inyong mga gulay or sa mga sibuyas. So ako, nag-start po ako ngayon 7 days. Ang ulit po nito ng mga gulay ay kapag 12 days na po itong aking mga sibuyas.
So bali mga kagulay, basta't pagka gumamit po kayo nito, kailangan lang po talaga na hugasan po natin spray para po maiwasan po natin yung chemical reaction. At isa pa nga mga kagulay, dahil nga ito ay alkaline, bawal na bawal po talaga na haluan ang mga lason na mayroong alkaline. Kaya mas maganda mga kagulay na sundin lamang po yung sa mga guide na kasama ng GrowRice kung sakali man po kayo ay makabili or maka-order sa online. So bali mga kagulay, sa mga gusto nga pala mag-try nito, pindutin nyo lang po yung link na aking ilalagay sa aking comment section, at pwede nyo po akong i-PM sa aking Facebook na LMARTV Buhay Bukid Vlog para sa mga gustong mag-order at sumubok nito. At dito mga kagulay, hindi po kayo magsisisi pagka ito po inyong nasubukan, at malaking tipid po talaga nito dahil sa lupa ay magandang gamitin dahil ito ay nagtatanggal nga po ng asim ng ating mga acidic na lupa, at kaya titipid po tayo sa pag-aabono nito at hindi na po tayo masyado mag-aabono na malakas kapag po nakagamit po tayo nito. So basta diretso lang po ipaggamit, wag po nating hayaan na mabagtawan. Every 5 days kailangan po talagang sundin ang mga sinasabi dito para po makita po natin talaga yung magandang resulta sa ating mga gulayan. Sa sibuyas naman mga kagulay, napakaganda nitong gamitin lalo na pagka may alkaline para po maiwasan po natin yung pagkakaroon ng mahabang leeg o pagkabulok ng mga ugat.